Speaking of, yun nga daw, nagre-recruit daw po ang dating Pangulong Duterte, no? Ng mga militar. Pati po yung mga ex-militar, yung mga ex-AFP ho, mga bossing. Yun ang sabi sa balita. Ayan. So ngayon, mga kababayan, dahil nga po narinig natin, no? Yung pinaka press conference ng dating Pangulong Duterte, no? Nananawagan doon sa mga AFP at iniinsulto na kapag ka hindi sumapi sa kanila, maglinis na lang ng barel sa damuhan. So ngayon po, mga kababayan, sinagot po ng ex-PNP chief, mga bossing, si dating Pangulong Duterte na si Dionisio, ano apelyido ni Sir? Santiago. Kung natatandaan niyo po kung sino po si Dionisio Santiago, mga bossing, isa po siya sa dating general na umatin po doon sa PIDEA leak ni Bato de la Rosa. Na mismo siya po nagpapatunay na, wala po. Wala po sa aming listahan ang Pangulo ngayon ng Pilipinas. Wala po sa PIDEA na wala po sa listahan ng PIDEA noon. No? Ang Pangulo natin ngayon. Sumagot na po. Napipiko na din siguro, mga kababayan. Itong si Dionisio Santiago, mga boss no? Nananawagan ka sa AFP. Nananawagan ka sa Armed Forces of the Philippines. Kung sumali ba kami dyan, ano mapapala nga namin? Ayan no, mga boss. So, ano mapapala namin? Matutulungan ba ang bansa? Kung madadamay pa kami sa gulo? Alam nyo, mga boss, ang pinag-umpisahan lang naman po nitong mga kababayan. Unang-una doon sa confidential fund ni BP Sara. Tapos doon sa budget. Doon lang naman po yan, mga boss. No? Kaya po mga nananawagan yan, wala kasi bukom-buko na ho. Ipit na ho. No? Naghahanap sila nung mga tutulong, naghahanap sila nung mga masasandalan nila. Pero yung gusto nilang sandalan, ayaw magpasandal sa kanila. Mahirap na po, mga boss. No? Tuloy natin, ano mapapala namin? Will it help the country kung madadamay pa kami sa gulo? Correct naman no? Sabi ni Joel Carrillo, nag-iisip mga yan, lalo na mga militar. Ang pera, madali lang mawala. Pero ang karangalan at tapat na prinsipyo nila bilang sundalo, hindi dapat mabayaran ng salapi. At iisipin na din ho nila, mga kababayan, yung kanilang pinaghirapan. No? Tapos sasama lang sila sa mga pakudita-kudita ni dating Pangulong Duterte. Sayang naman. Tapos sa oblo lang din ang punta nila. Sabi-sabi lang na nasa listahan, sabi-sabi lang na adik, pero isa lang ang alam ko, legit ito, dahil butas ng puncher. Naalala niyo pa yung puncher ni Bato de la Rosa, ha? Eto nga sa ilalim. Kung gusto mo, mabigat ito, mga bossing. Sabi po ni AFP Chief General Dionisio Santiago, kung gusto mong sundin ka, magpresidente ka ulit. Hindi kaya dito lumakas yung loob ni Pantaleon Alvarez? Kaya ngayon ipinupusho ni Pantaleon Alvarez na na pwede pa daw tumakbo ulit ng pagka-presidente ang ating Pangulo. Ang interpretasyon niya, mga kababayan, hindi lang daw po pwede kapag katapos ng kanyang termino. Pero kapag may isa nang dumaan dyan, pwede na ulit. Ang nakasulat po sa konstitusyon, mga kababayan, anytime, hindi na pwede. Kahit kailan, hindi na pwede. So kapag doon sa kanilang mga samahan, bigla hong naiiba yung mga ibig sabihin ng ating konstitusyon. Pag po sila Harry Roque, pag po sila Torion, yung lawyer ni Kibuloy, ang mga nag-explain ng mga batas, bigla hong naiiba yung mga ibig sabihin. Sabi ni Ma'am Maria Esmana, ayaw na ng Pilipino ng bastos. Maganda ang image ng Pinas sa ibang bansa. Maayos ang pamamalakad, kaya sinisira ng Duterte. Kaso po, ma'am, no?
naging ano na naman tayo, breaking news na naman po tayo sa karamihan ng bansa sa mundong ibabaw. Bakit to? Napanood ang ating Vice Presidente na may pagbabanta sa buhay ng ating presidente. Biruin mo yun, no? Sa loob ng Pilipinas, imposible kang makakita. O kahit po doon sa mga past VP, past president, kahit pa mga senador, kahit nga mga mayor parang hindi tayo nakarinig na may pagbabanta, direktang pagbabanta. Only si VP Sara, mga kababayan. Kaya ngayon, sabi, no? Ganun ba karumal-dumal ang Pilipinas? No? Tegihan ng tegihan, bantaan ng bantaan, biruin niyo yun? Napapakamot na naman po tayo sa ulo dyan. Pag nakakasalubong na naman po tayo ng mga ibang lahi, uy, sa inyo ano ba sa inyo? Killing field ba sa inyo? Tegihan ng pinag-uusapan. Vice Presidente nyo, pinagbabantaan ang ating presidente. So ngayon, mga boss, kapag hindi po pumalag ang ating presidente dyan, mas lalo pong mas lalo pong pag-uusapan tayo ng sambayanan. Wala pala, mahina pala ang presidente ng Pilipinas. Kaya tama po yung ginawa ng ating presidente. Papalagang ko na kayo. Di ba? Sa mahabang panahon na tiniis ng ating presidente na tahimik lang. Pumalag na din po, mga kababayan. Tuloy natin to. Pinapagulo na lang nila ang bayan. Saklap naman ito, sabihan ko, no? Sabihan ka nung mga hinihimok mo na sumama sa inyo. Sabihan ko, pinapagulo na lang nila yung bayan Ini-entice mo ang military. Nananahimik yung mga yan. Kapag sinabing constitutional mandate, ang susundan niya is the commander-in-chief. Kung gusto mong sundan ka, magpresidente ka daw ulit. Dating Pangulo, magpresidente ka daw po ulit. Sabi. No? Hindi. Dahil nga alam din nila, mga bossing, alam din nila sa sarili nila na imposibleng makatakbo o imposibleng payagan pang tumakbo ang dating Pangulo. Kaya ipinupush nila si VP Sara. No? Kaya 100% talagang nagmamadali po sila na makaupo, napalitan si BBM ni Inday Sara Duterte. Yun po ang nakikita ko dyan. No? Bakit ho? Kung ano-ano ng paninira ang ginagawa nila kay PBBM, narinig pa natin isang beses si Pantaleon Alvarez na sabi ni Pantaleon Alvarez, kung gusto nyo na tumahimik ang China, kung gusto nyo na wala ng mga girian dyan sa West Philippine Sea, pababain nyo si BBM, ipalit si Inday Sara Duterte. Mapapatahimik daw po ni Inday Sara Duterte yung China. Bakit to? Simple lang ang gagawin. Tatahimik yan kasi susunod na lang po tayo sa China. No? Kaya nga po hindi makapagsalita o hindi makapagbigay ng kanyang saloobin ang ating Vice Presidente about sa West Philippine Sea. Kasi alam naman natin na maka-China sila. Alam natin na pag sinabi ni VP Sara na pabor sa China, magagalit ang mamamayang Pilipino. Kawawa yung 2028 na kandidatura niya. Kapag naman kumampi siya sa presidente about sa West Philippine Sea, magagalit naman po si Tito Xi Jinping nila. Kaya wala. Mas pinili na lang po ng Vice Presidente, wag na magsalita. Hindi ako pwede magsalita. Ipit na ipit. Di ba? The military is a thinking military. Hindi naman kami puro BO-BO doon. Sabi po. Mga nag-iisip na po talaga yan. At malabo pa po sa tubig kanal, mga boss, na mahikayat ng dating Pangulong Duterte yan. Pero ang isa, na malinaw, mga boss, maaaring humarap sa kaso ng inciting to the sedition ang dating Pangulong Duterte doon sa kanyang mga binigkas nung siya ay nagpa-press con. Di ba, ma'am, senior citizen, maging China na ang magmay-ari ng West Philippine Sea natin. Correct po.